Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Capricorn. Okay? Take only what resonate, guys. Unfortunately, hindi ko talaga makukuha lahat kasi ng energy ng Capricorn sa mundo eh. Check mo na lang yung ano mo ha, Sun, Moon, Rising. Yan, Venus, Jupiter signs mo. Okay, let's start your reading, Capricorn. Ano yung mga messages sa'yo? Love reading to, guys. Pwede nga makarelate, pwedeng hindi. Pwedeng kung makaka-relate ka, hindi 100%. Kung gusto mong magpa-personal reading, yung friend ko guys ang open, si Jing Tarot Reader. Ako kasi, kung mag-open ako, i-announce ko na lang. Pero sa ngayon, medyo busy pa po ang aking schedule. So, hindi pa po ako open sa personal reading. Sana mag-comment ka dyan sa baba. Sobrang na-appreciate ko yun. Kahit heart-heart lang, smileys. Kung ayaw mo ng ganitong klaseng reading, okay lang, hindi ka naman po pinipilit. Pwede ka mag-next video. Okay, medyo inayos ko lang yung cam. Anyway, let's start Capricorn. Sun, Moon, Rising. Messages for Capricorn. Three of Cups. Page of Swords and the Ace of Wands. Okay. Main energy mo. Nakakita tayo ng new beginning sa'yo dito. Maybe with friends. Or, a new friend is about to come to your life. Ito medyo young ang energy nitong taong ito. Alam mo yon kasi hindi ka mahirap maging kaibigan eh. But I feel like itong new beginning sa inyo nitong person ito, it's not just that. May something pa dito eh. Tell me about this. Some of you, it involves money. Seven of Pentacles. Or in the future, Seven of Swords. Yung iba, pwedeng new katrabaho. Ganun. With the Knight of Pentacles. But I'm seeing that, alam mo, yung placement kasi ng ating planets ngayon, especially nagkaroon ng lunar eclipse. And itong eclipse na ito, whatever will happen, or whatever will happen, 6 months pagkatapos nitong eclipse na to. So, September 18, September 17, depende kung saan nangyari itong kung nasaan ka sa lugar, saan ka sa mundo. Pero some of you, September 17, yung iba, September 18. Mararamdaman siya hanggang March of 2025. And, yung mga mangyayari dito is fated. Okay? So, itong taong ito, kung dumating siya sa buhay mo, ngayon, eclipse, marami siyang babaguhin sa buhay mo. This 6 months na paparating sa'yo. Kung sino yung mga taong mawawala sa buhay mo, it's fate. May dahilan kung ba't nawala. Okay? Kaya kung may mga taong mawawala sa buhay mo, huwag mong pilitin ang sarili mo sa kanila. Hayaan mo sila. Tadhana lang talaga na mawala sila sa buhay mo. And there's these people, not only one, pero I can see 2, which is with the Page of Cups, Knight of Pentacles, na pwedeng dumating sa buhay mo. New person. King of Swords and the Ace of Pentacles. Yeah, this is the new person. Someone who is mature. Someone na, sabihin na natin, marami siyang ituturong lesson talaga in the future for you. Yung iba, if you're looking for love, 2 of Cups, there's a high chance of or possibility of new love coming in here for you. Pero of course,
mangyayari yun pag nagkaroon na ng ending with the Ten of Swords. So, if you're single, might be may kailangan ka lang dapat i-end muna sa buhay mo, or maybe yung person na ito is still in a relationship, and then there's a new love waiting for the both of you, pero maybe there's this chance na mag-end muna yung relationship niya with that person bago magkaroon ng kayo. Okay, nagets mo yon? Some of you naman could be, if you're in a relationship, there's a possibility na mag-end muna yung relationship mo bago maging kayo. So whatever the case is, the ending will happen first bago magkaroon ng kayo ng person na ito. But sabi ko nga, huwag ka magmadali. Just allow things to unfold naturally ngayon and 6 months to follow. Hayaan mo lang na kusang dumating. Especially, meron tayong planets na nagkakaroon ng retrogrades na makakatulong for you na maging mas totoo ka sa sarili mo. Pluto, currently in retrograde sa sign ng Capricorn. Si Saturn, si Neptune, si Chiron, asteroid Chiron, naka-retrograde din. So, yung pag-retrogrades nitong mga planets na ito, makakatulong siya para mas makita mo yung mga bagay na hindi mo nakikita noon. Okay? And might be, yung Pluto retrograde in Capricorn, this is the last time na mararanasan mo itong Pluto retrograde sa sign mo. Okay? Ang susunod, this is the last time in your lifetime. Kasi ang susunod na balik niya sa Capricorn is year 2200. Nakalimutan ko yung exact, if I'm not mistaken, 2268. Basta 2 centuries. Imagine, 200 years. So, hindi na tayo buhay nun. So, ito na yung lifetime, ito na yung once in a lifetime mo siya mararamdaman. So, ano yung mga bagay na dapat mong balikan? Mga tao na dapat mong makita, yung mga bagay na hindi mo nakikita sa kanila noon. Ano yung mga bagay or sitwasyon mo ngayon na kailangan mong ayusin sa buhay mo? Ngayon, makikita mo yan eh. Okay? And maybe in the past, masyado kasing naging mabait. Lahat na lang pabor sa kanila. Now might be, maisip mo yung ano ba yung pabor sa akin? Ano ba talaga yung gusto ko? Okay? So, yeah, some of you need to let go. 10 of Wands. Para magkaroon ng growth sa'yo. Kasi kung pipilitin mo ang isang bagay na hindi naman na nag-work out, kung pipilitin mo ang sarili mo na hawakan yung mga taong hindi na naman talaga nakakatulong para sa'yo, ikaw lang ang mahihirapan. Knight of Wands is here. Aries, Leo, Sagittarius energy. Yung iba sa inyo, nakikita mo na yung negativity dun sa tao, toxicity ng isang tao. Nakikita mo na kung ano talaga siya eh. Masyado ka lang talagang mabait. May mga nagpipigil sa'yo, or ikaw ito na pinipigilan mo yung sarili mo na gawin yung bagay na gusto mo nang gawin noon pa. So now is the right time with the Chariot na gumawa ng desisyon, na aksyonan yung mga bagay na yan. Kasi wala ka namang ibang pinahirapan, sarili mo lang. And I guarantee you, there's people in your life who is about to come, paparating sa'yo, papunta sa buhay mo. At may ibig sabihin ang pagdating ng mga taong to. Yeah. In the near future for you, Capricorn, the star is here. You will definitely shine. Makukuha mo yung goals mo sa buhay eh. Ma-achieve mo yan, ikaw pa. 'Di ba? Pero, kailangan mo muna masaktan. 5 of Cups. Ganun talaga eh. Parte ng buhay yun eh. Masasaktan tayo, matututo tayo.
Diba? And for what I can see here, bago mo maabot yun, masasaktan ka muna. And yung iba sa inyo, pwedeng, kailangan mo maging matapang. Harapin mo yung magpapasakit sa'yo. Kasi, paano mo ma-achieve yung mga bagay or yung mga taong para talaga sa'yo? Diba? Kung hindi mo haharapin itong takot na ito na masaktan ka. If you are in a relationship na toxic na, mahirap na, ikaw na lang nagbibigay, ano pa dapat gawin mo? Wake up call na tong message na ito para sa'yo. Diba? You deserve better. Ibigay mo yung better na yun sa sarili mo. Okay? Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.